Good morning, ma'am, and good morning, classmates. Our topic is about Chapter 8, known as the Delineation and Recognition of Ancestral Domains. According to Section 51, self-delineation shall be the guiding principle in the identification and delineation of ancestral domains. So in this part, kung gusto kong sabihin ng Section 51 is, kailangan ang delineation and recognition po is patungkol sa pag-identify ng teritorya na part ng ICCs or IPs group. According to Section 52, known as the delineation process, the identification and delineation of ancestral domains shall be done in accordance with the following procedures. Section A, known as the ancestral domain delineated prior to this act. So dito po sa ancestral domain delineated prior to this act is hindi na po pwedeng i-delineate ang mga ancestral domains na na-delineate na bago pa ma-act yung law na batas na ito. According to Section B, known as the petitions for delineation. So dito po sa Section B, need po munang mag-file ng concern ang mga ICCs or IP groups sa NCIP para po ma-delineate yung specific perimeter ng kanilang land or ancestral domains. According to Section C, known as the delineation proper. So dito po sa delineation proper, mag-i-start lang po ang official delineation kapag po nag-file na po ang mga ICCs or IP groups ng application sa Ancestral Domain Office, at ang kailangan po nila dito is genuine involvement and participation po ng mga members na included sa community ng IPs or ICC groups. D. Proof required. Ito po ay naglalaman ng mga testimonyal ng mga matatanda, pati na rin po ang iba pang mga dokumentaryo na nagpapatunay ng kanilang pagmamay-ari sa lugar mula pa noong unang panahon. Dito po sa preparation of maps, dito po ay malalaman natin kung hanggang saan yung dulo ng ating lupa, dahil po ang office ng ancestral domains ay maghahanda po sila para sukatin po ang bahagi ng ating lupa ng pagmamay-ari hanggang po sa pinakadulo nito. F naman po tayo, Report of Investigation and Other Documents. Ito po ay ihahanda na po ng Ancestral Domain Office yung mga kanilang nakalap na impormasyon based po sa kanilang census. Layunin nito na magkaroon ng dokumentasyon hinggil po sa populasyon at iba pang detalye ng mga lugar na may kaugnay sa mga katutubong pamayanan. Doon naman po tayo sa Notice and Publication. Ito ay nagtatakda ng mga hakbang na kailangang sundan para po sa pagpapalabas ng mga dokumentaryo kaugnay sa mga karapatan po ng ating mga katutubong komunidad. Doon po sa concern nila is may 15 days po sila. Layunin po nito na bigyan po ng sapat na pagkakataon ang iba pang mga claimant na maghain ng kanilang mga pananaw. The Ancestral Domain Office has 15 days after publication and inspection to prepare a report endorsing favorable action on a claim with sufficient proof. If proof is sufficient, they'll ask for more evidence. False claim will be rejected with notice given that the applicant, and appeals can be made to the NCIP. Conflicting claims will be mediated preliminarily. I. The chairperson of NCIP certifies area with ancestral domains. Other government agency managing such areas will be notified terminating their jurisdiction. J. Ancestral domains officially delineated by the NCIP will be issued a CADT certified of ancestral domain title in the community name listing all members identified in the census. The NCIP will deregister issued CADTs and certificates of ancestral titles with the Register of Deeds where the property is located. Section 53, Identification, Delineation, and Certification of Ancestral. Ito yung mga meron silang rights na mamili kung saan sila titira at ipagpapatuloy yung customs at tradition nila. Letter B. Ito yung mga katutubong mag-aangkin ng lupain ng mga ninuno nila na wala sa lupaing ninuno. Pwede silang mag
file para sa identification nila as IPs sa Ancestral Domains Office. Pwede ang head of the family or clans nila ang mag-file ng application para maklaim nila yung lupain. Letter C. Dito, dapat may proof yung finill-upan nilang application form, include yung testimony under the oath of elders sa community. Pati na rin yung mga other documents, direct or indirectly, na nagpapatunay na totoo yung claim nilang lupain. Letter D. Dito, required din ipasa yung form or other documents sa Ancestral Domain Office para mapatunayan yung claim nilang lupain or inaangkin nilang lupain yung mga claimant. Letter E. Yung Ancestral Domains Office ay magpapatala ng aplikasyon at kopya or copy ng bawat dokumento na isinabmit kasama ang isang pagsasalin sa native na wika ng mga ICCs or IPs na may kinalaman ng hindi bababa sa 15 araw or 15 days. So, kailangan ding ilathala ang copy ng document sa mga opisina ng NCIP sa local or probinsya at rehiyon, at pwede rin na ilathala ito sa isa pang pahayagan na may pangkalatang sirkulasyon ng letter F. So, dito po is pagkatapos ng 15 araw or after 15 days mula sa naturang pagsasalin, yung Ancestral Domain Office ay magsasagawa ng investigasyon or nag-i-investigate sa pagsusuri ng bawat aplikasyon. At kung may matuklasang may katwiran, ipapatupad ang isang parcel survey ng lugar na inaangkin. So, ang Ancestral Domain Office ay tatanggihan ang anumang kahilingan na itinuturing na malinaw na peke o pandaraya matapos ang pagsusuri o pag-verify. Letter G. Maghahanda sila at magpapasa ng ulat sa bawat application na sinusuri at ililinaw sa NCIP. Na siyang magpapasya sa pag-evaluate ng ipinasa na ulat. Kung ang NCIP ay matutuklasang may katwiran ang hiling, mag-i-issue ito ng certificate ng ninuno at pagdedeklara at magpapatunay sa hiling ng bawat individual o korporasyon, sa pamilya o angkan na nagsasaad ng karapatan sa mga ninunong lupa or sa kanilang mga lupa. Section 54. Fraudulent Claims. This section deals with the fraudulent acquisition of ancestral lands. If an indigenous cultural community or indigenous people believes that a claim to their ancestral domain has been fraudulently acquired of any other party, they can request a review from the NCIP. If the NCIP finds the claim was indeed fraudulently, they can cancel the claim after providing due notice and conducting a hearing for all parties involved. Section 55. Communal Rights. This section states that areas within the ancestral domains, whether they have been officially delineated or not, are presumed to be held communally by the ICCs or IPs, or yung mga lupa nila na dinatnan or sa mga ninuno nila ay sa kanila. Section 56. Ano nga ba ang sinasabi sa Section 56 ng Indigenous Peoples' Rights Act or IPRA? Kinikilala at pinangangalagaan nila ang mga umiiral na karapatan sa ari-arian sa loob ng ancestral domain o teritoryo ng mga katutubo. Tinitiyak nito na ang anumang mga karapatan sa ari-arian na naitatag na o binigay bago ang pagsasabatas ng batas na kinakilala at iginagalang. Ang probisyong ito ay naglalayon maiwasan ang anumang paglabag sa mga karapatan ng mga katutubo tungkol sa kanilang mga lupain galing sa kanilang ninuno at mga mapagkukunan ng likas na yaman. Itinataguyod nito ang prinsipyo ng pagpapatuloy at paggalang sa mga dati ng umiiral na pag-aayos ng ari-arian sa loob ng teritoryo ng mga katutubo. Section 57. Natural Resources within Ancestral Domains. Ano nga ba ang Section 57 ng Natural Resources within Ancestral Domains? Ito ay naglalayon sa mga karapatan ng Indigenous Cultural Communities o ICC at Indigenous People o IP tungkol sa paggamit ng mga likas na yaman sa loob ng kanilang ancestral domains o teritoryo. Section 58.
Pinapayag ng seksyon na ito ang pagkilala sa kalaman at koneksyon ng mga indigenous communities sa kanilang lupain. Kinikilala ang kanilang papel bilang tagapangalaga ng kalikasan at binibigyang diin ang pangangailangan ng kanilang aktibong partisipasyon sa mga pagsisikap sa pangangalaga ng kalikasan. Section 59. Layunin ng seksyon na ito na protektahan ang mga sinaunang lupain at hindi ito ipasok sa makontrata ng pamahalaan ng walang sertifikasyon at pagsang-ayon mula sa mga indigenous communities. Dapat may pagsisiyasat ng Ancestral Domains Office at pagsang-ayon ng mga indigenous communities bago magkaroon ng mga bagong kontrata. Ito ay upang masigurado na hindi maabuso ang mga sinaunang lupain at hindi ito maaring maipagkaloob sa iba ng walang pahintulot. In Section 60, sinasabi dito na all IPs groups are exempted sa pagbabayad ng mga buwis, sa mga real property taxes, sa pagsuri, or anumang uri ng pagsisingil. But, they are not exempted on large-scale agriculture, kagaya na lamang ng mga sakahan, sa pagtatanim sa kagubatan, sa mga pribadong titulo. So, for exactions are used for their development and improvement. So, kung tatanungin man kung saan nga ba na pupunta ang mga nasisingil sa mga IPs group na pera. So, ang pera ay napupunta rin sa kanila because it is used for their development, sa development ng IPs groups. Para din ito sa kanilang pag-unlad ng kanilang komunidad, sa pagpapabuti ng kanilang komunidad. So that is the Section 60 or exemption from taxes. Section 61. This section provides us a bigger picture that the National Commission on Indigenous People have the right to authorize the Department of Environment and Natural Resources, or in short, the DENR, to conduct surveys through a Memorandum of Agreement as precisely provided in this section. So that, sinasabi din dito na ang DENR Secretary daw ay shall accommodate the authorization within 1 month provided that the MOA shall demand requirements. So, ayon yung nilalaman ng Section 61. Section 62, Resolution of Conflicts. The National Commission on Indigenous Peoples, or NCIP, is responsible for hearing and resolving disputes arising from the delineation of ancestral domains, provided that the disputes are between ICCs or IPs regarding traditional boundaries. The NCIP will promulgate rules and regulations for its adjudicatory functions, and any decisions, orders, awards, or rulings on ancestral domain disputes or matters related to the Act can be brought for review to the Court of Appeals within 15 days. Meaning, in circumstances with conflicting interests, there are detrimental claims inside the ancestral domains as outlined in the survey plan and that cannot be settled. The NCIP shall hear and decide the disputes after notification to the appropriate parties, resulting from the delineation of such ancestral domains, provided that if the disagreement is within and or among ICCs or IPs in terms of their respective conventional boundaries in ancestral areas, the usual process must be followed. The NCIP will promulgate essential laws and regulations to carry out its adjudicatory functions. Any decision, order, award, or determination of the NCIP on any ancestral domain dispute or on any matters concerning the application, implementation, enforcement, and interpretation of this. Section 63, Applicable Laws. Meaning, customary laws, customs, and practices of the ICCs or IPs of the land where the disagreement occurs should be applied first in terms of property rights and claims, property ownership, hereditary succession, and land dispute resolution. Any doubts or ambiguities in the application and interpretation of legislation will be decided in the favor of the ICCs or IPs.
Section 64 Remedial Measures. The NCIP can use expropriation to resolve conflicts of interest. Following the common good principle, it can cancel officially documented titles acquired illegally, respecting the rights of good faith possessors. The action for cancellation must be initiated within 2 years of the act's effectivity and for conveyance within 10 years in accordance with the existing laws. Meaning, expropriation may be used in the resolution of conflicts of interest in accordance with the notion of common good. The NCIP shall take suitable legal action for the annulment of officially certified titles that were obtained illegally, provided that such method ensures that the rights of possessors in good faith are respected, provided also that the action for cancellation should be filed within 2 years from the effectivity of this act, provided ultimately that the action for conveyance should be within 10 years in conformity with current legislation.